Isa ka rin po ba sa mga milyong-milyong Pinoy na patuloy na umaasa sa kinabukasan ni Pi Network? Kung oo, baka narinig mo na ang tungkol sa isang taunang event or yearly event na tinatawag po na Pi 2 Day. Tuwing June 28, yan, nalalapit na po yan, ay nagkakaroon po ng malaking selebrasyon sa loob ng Pi ecosystem. Pero ang tanong, dapat ba tayong mga pioneers ay ma-excite or maging excited sa okasyong ito? Ngayong taon, may mga malalaking updates na inaasahan po sa Pi 2 Day. Kabilang na po rito ang paglabas ng isang bagong KYC sync feature, posibleng pagdami ng mga decentralized apps or dApps, at syempre ang matagal nang inaabangang usapin tungkol po sa listing ng Pi token sa mga major exchanges tulad ni Binance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano nga ba ang Pi 2 Day. Sa mga hindi pa nakakalam dyan, ang Pi 2 Day ay isa po itong symbolic event na ginagawa taon-taon tuwing sumasapit po ang June 28. At bakit June 28? Dahil ito po ay ang kinakatawan ng mathematical value na 2 pi or yan, 2 pi. Nakatumbas po yan ng 6.28 na value. Kung mapapansin mo, ang Pi Day tuwing March 14 o 3.14, yan parang extension po ito. Yan ang o mas malaking version nito, ang 2 pi. Yan, or Pi 2 Day. Sa araw na ito ay naglabas po ang Pi Core team ng updates tungkol sa proseso ng buong ecosystem. Sa madaling salita ay checkpoint ito para makita kung gaano nakalayo ang narating ni Pi Network mula po sa huling major update. Ngayong taon, ang highlight po ay ang paglabas ng KYC sync feature. Isa po itong bagong tool na magkokonekta sa ating Pi browser at Pi app upang iayos ang ating identity verification status. Ibig sabihin ay kung pending pa ang KYC mo, baka ito na ang pagkakataon mong maayos ito at makalipat sa open mainnet. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang KYC sync feature na ito? Ayan. Para sa mga baguhan, ang KYC or Know Your Customer ay isa pong paraan para mapatunayan na tunay kang tao at hindi fake account. Dito sa mundo ng crypto, ito ang unang hakbang bago ka makasali sa tunay na galawan ng token transfers at saka decentralized apps. Sa sobrang dami ng users, higit 47 million na Pi pioneers sa buong mundo, marami pa ang natenga sa kanilang KYC status. May mga na-pending, may tentative, at merong walang balita. Pero dahil po sa bagong sync feature na ito, mukhang magkakaroon na po ng pag-asa ang mga naipit. Ayon po sa mga ulat ay may mga users na raw ang naka-update ng kanilang KYC status within 48 hours ng kanilang pag-sync. Kapag naging successful ito, makakapasok na sa open mainnet ang mas maraming tao na magresulta po sa mas mabilis at saka decentralized na transactions. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Pi 2 Day sa kabuuang ecosystem. Ayan, ngayong taon ay hindi lang KYC ang bit-bit ni Pi 2 Day. May usap-usapan na maglalabas din ang Pi Core team ng bagong developer tools at saka dApps o mga app na nag-ooperate po sa Pi ecosystem. Si Pi Network kasi ay unti-unti nang nagkakaroon ng kanyang sariling digital economy. Nandiyan na ang mga event tulad po ng Pi Fest, pati na rin ang .pi domains na parang .com, pero para kay Pi. Kaya maganda po ang kalalabasan ng Pi 2 Day. Dadami pa ang mga users at developers, yan, mga developers na gagamit po ng platform. Magkakaroon ng mas maraming apps, mas maraming validator at mas maraming active na user base. Parang sipa ng buhay para kay Pi Network. Ngayon is ito po yung matagal na laging tinatanong ng karamihan. May chance ba na malista itong si Pi kay Binance? Ayan. Ito ang pinaka mainit na issue
listing ni Pi sa Binance at iba pang mga major exchanges. Matagal nang usapan ito. At ngayon ay may mga rumors na baka ngayong Pi Today na announcement ay ayan, ayon sa mga community pools ay marami ang naniniwalang ito na raw ang pagkakataon. Pero tandaan po natin, hindi pa ito kumpirmado. Ayan, kung mangyari man ito, malaking bagay po ito dahil makakapasok na si Pi sa mundo ng liquidity at saka price discovery. Sa ngayon kasi si Pi ay hindi pa listed sa mga mga malalaking centralized exchanges. Kaya karamihan po ng mga bentahan ay ayan, medyo yung presyo ay talagang nakakaranas ng matitinding fluctuation. Kaya ayan, available lang po kasi siya sa mga maliliit na mga exchanges. Kaya ang tunay po na listing ay ayan, dapat nating malaman na ang tunay na listing sa mga malalaking exchanges ay magbibigay po ng transparency at legal na paggalaw sa presyo ni Pi. Pero may babala rin po ang Pi Core team. Huwag munang magmadali. Kapag nauna na ang trading pero hindi pa kompleto ang migration, posibleng masira ang integrity ng buong network. Kaya dapat maging maingat. Ngayon ay ano naman po ang maaring mangyari pagkatapos po ng Pi Today. Ayan, pagkatapos po ng Pi Today or ang June 28, ang tanong po ng karamihan ay particular po ang ilang mga users ay ang tuluyang makakapag KYC at makakapasok sa mainnet. Ayan. Ito ang magiging sukatan kung gaano po ka-decentralized itong si Pi. Mas maraming tunay na users, mas mataas po ang credibility ng network. Malaki rin po ang posibilidad na simulan na ng mga developers ang paglabas ng mga bagong apps. Kapag may signal ang Pi Core team na pwede na, baka umulan po ng mga innovations. Maaari na rin po silang maglabas ng bagong timeline para sa mga features at governance plans kung paano po tatakbo ang decision making sa loob ng ecosystem. Ngayon ay maapektuhan ba ang presyo ni Pi? Sa ngayon si Pi po ay umikot lamang sa presyong nasa mga 0.53 hanggang 0.56. Pero ayon po sa reports, bumagsak na ito ng higit 35% sa nakaraang linggo. Mababa po ang buying pressure at halos walang volume. Kung magiging matagumpay po ang Pi Today, posibleng umangat po ang perceived value ni Pi. Kapag nadagdagan ang mga users, dApps at may exchange listing, pwede pong magsimulang gumalaw ng pataas presyo. Pero kung wala pong major na nangyari, baka mabigo po ang community at magbenta sa mga unofficial markets or yan mismong sa mga maliliit na exchanges na rin. At yan po ang tinatawag nating sell-off due to disappointment. Kaya ayan, pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Pi Network. Para sa atin, bilang mga Pinoy na pioneers ay napakahalaga ng Pi Today. Una, marami po sa atin ang matagal nang naghihintay ng KYC approval. Kaya kung gagana talaga ang sync feature, mas marami po sa atin ang makakapagsimula na gamitin ang Pi sa tunay na economy. Pangalawa, kung malis na po itong si Pi sa exchange, mga major exchanges tulad ni Binance, mas madali po tayong makakabili o makakabenta ng hindi po naapektuhan ng matinding fluctuations. At yan, hindi na tayo kakapit sa mga ayan. At pangatlo po ay kung totoo ngang sisigla ang ecosystem pagkatapos po ng event, maaari po nating gamitin si Pi para sa tunay na pagbili or negosyo. Hindi na lang po siya virtual coin na pinamumudmud. At yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito ay sa totoo lang ay hopeful ako pero cautious. Oo, exciting po ang Pi Today. Oo, maraming pangako ang Pi Core team, pero wag po tayong padalos-dalos. Mahalaga po ang transparency, communication at saka community
trust. Kung tutuparin po ng Pi Core team ang kanilang mga pangako, posibleng magsimula na ang posibleng yugto ng Pi Network. Pero kung wala po tayo makikitang konkretong pagbabago, baka tuluyan ng mawalan ng tiwala ang mga pioneers. Kaya yan mga ka-crypto, maghintay po tayo ng may pag-iingat pero bukas na pag-asa. Kaya i-check po ninyo ang inyong KYC status, bantayan ang official updates at wag pong basta maniwala sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.